Okay guys, at welcome back to my channel, Willie Boy DK TV. At kung inyo nakita guys sa ating video, may artificial na bata at ito pong tao na nasa harapan na nagtuturo ay resource person sa aming training. Napakahalaga nito guys, lalo na sa ating may mga apo na maliliit at may mga anak na maliliit na nabarahan o nabulunan ng kung anumang bagay sa lalamunan at nangingitim na. Okay guys, at samahan nyo ko, napaka-importante ng video na ito, napakahalaga kasi gaya sa ating may mga anak at may mga apo na mga maliliit, ano nito na kung sakasakaling na ma-encounter natin ito, may idea tayo kung ano ang ating gagawin. Okay guys, samahan nyo ako. Life-threatening conditions, barado eh. Kahit wala kang PPE, mag-train ka. Do something. Do something. Kasi buhay ng tao yan. Nakuha? Be resourceful. Plastic na po. Do it. No? So, after ng checking the scene, and may PPE ka na, doon mo na ipapasok yung consent. No? Good morning po. Guys, parang ano ba yung indikasyon ng bata kapag possible na chucho? Ano ba yung kadalasan na nakikita natin sa katawan niya? Possible may discoloration, possible unable to make a sound, hindi nakakagawa ng ingay, no? Hindi nakakaiyak. Ano pa? Pwedeng nagbubutil-butil na pawis, no? Pwedeng nag-iiba na yung mukha niya, no? Lumalabas na yung joke lang. Okay? So guys, yun yung mga indikasyon na ang bata ay possible na natucho. Okay? So unang-una mong i-consider kapag kahahawa ka ng bata is be gentle. Alam naman po natin lahat na ang bata ay hindi pa fully developed. Nakuha? Okay, when we say hindi pa fully developed, malalambot pa ang mga buto. Tama? Yes, sir. Okay. First things first, no, assuming na-check ko na yung scene, may BSI na ako, nakahingi na ako ng consent. Okay? So, kukunin nyo yung bata ng marahan. Be sure na clear lahat ng accessories mo. Kasi pag hinawakan nyo yan, may sing-sing ka, no? Meron kang bracelet, at kung ano-ano yung buting-ting mo sa kamay, pwedeng sugat pa sa bata. Di ba ano sabi natin? Alleviate suffering, dagdagan mo pa. Pagpasok ng kamay mo, nagasgasan mo pa yung bata. Nakuha? Yes. Okay, consider hawakan ang baba para nakasupport. Then, kunin ng marahan, nakikita ba sa likod? Pwede kayo tumayo. Kunin ng marahan sa batok, suportahan ng spine, iangat at i-clip. Nakuha? Clear? Pag na-clip mo na, no, then dito ka na magpo-proceed sa tinatawag natin na straddle position. Straddle position, no? Nakaganito ka, ipitin mo ang bata sa kilikili mo para mas safe. Then head tilt, chin lift, then pababa. Clear? Okay. Isa sa pinakamatigas na parte ng katawan mo is the heel of the palm. Ito, no? So dito, between shoulder blades ng bata, bibigyan mo siya ng 5 blows. Paano ginagawa yun? Nakaipit na ganyan, then pababa. 1, 2, 3, 4, 5. Questions? Questions? Sir, hindi yung buto. Mali yung ribs. Oh, rib. Pwede, kasi malakas eh. Ano yung sabi ko? Malambot pa ang buto. Pero pinalo mo na malakas, sir. Okay, here's the question here. No. Ano ang mas significant? Mabali yung buto, mabalik yung hininga? Mabalik yung hininga. Diba? So, pwede? Pwede, as long as maibabalik mo yung priority, kung ano yung most significant, kung ano yung mas delikado, gawin mo. Okay. Tandaan nyo, ang buto ng tao, within 6 to 9 months, may self-healing yan kahit wala kang medication intake, kahit wala kang calcium intake, kahit wala kang therapy. 6 to 9 months, merong self-medication yan. Bumabalik, gumagaling. Amen?
Ganun kagaling. George, di ba? Parang 5 months. Yung Same thing. Parehas lang. Parehas lang. No? Kaya guys, no? Sa tingin nyo, mailalabas niyo yung obstruction ng pabebe kayo? No, sir. Hindi. Magpitasan nyo, ilabas nyo, gawin yung tunay. Nakuha? Yes, yes. Okay. Things to consider kapag nagbibigay ng backstop. Makinig. Ang dami na naman boses. Ito, pause na ako, no? So, pang ilan na to? Pang ilang batch na kayo, no? Araw-araw po kami nagtuturo. No? So, huwag nyo muna akong sabayan. Kung alam nyo na, makinig na lang kayo. Okay? So, ipitin lang. No? So, things to consider kapag ginagawa mo to, be observant. Bakit? No? Kasi di ba masakit to? No? Paano pag isang blow mo, lumabas na yung obstruction na iluwanan? Hindi mo napansin. No, recheck ka na. Okay? Pero pag hindi mo napansin yun, palo ka ng palo, guys. No? Nonsense. Doesn't make sense. Diba? Pangit, diba? Okay. Sir, paano naman po kapag hindi pa rin lumabas? No? Dito na papasok yung tinatawag natin na chest thrust. Paano yung gagawin? Kunin ulit yung bata, iangat, ipitik ulit. Diba? So pag naipin mo ulit, humanap ka ng flat surface. Okay? Flat surface, no? Marahan mong ibaba yung baby. Dahan-dahan, suporta pa rin sa likod. Okay, all of you guys, gawa, ganito. Yan, hawakan nyo, matigas? Yes. Matigas, in the center of the chest, between nipple line, ilalapag mo to, sige po, tayo po yung iba. Lalo na yung may mga anak, napaka-importante yung bagay mo. No? Between nipple line, ilalagay po yung nangirit na ganito. No? Tapos nakataas yung ulo. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. 5 beses. 5 palo sa likod. 5 beses. Things to consider. Always remember. No? Kapag ka na-visualize mo na yung obstruction, nakita mo na lumalabas. No? Pag malapit na, lawit ang nililiit. Lahat. Everyone. Lawit. No? We have the finger sweep technique. Finger sweep. No? Paano ginagawa to? If finger sweep mo lang ng pagganito, tatanggalin mo yung obstruction. Okay. Pero kapag ikaw ay sigurado, kapag ikaw ay confident na kaya mong tanggalin, do the finger sweep technique. Pero kapag ikaw ay in doubt, no. Kapag ikaw ay kabado, no? Pag in doubt ka, hindi ka sigurado, wag ka na mag-attempt. Kasi bakit? Baka mas lalo mo pang maibara yung obstruction. Mas lalo ka pang makakasama doon sa bata. No, hindi ka sigurado, huwag mo na gawin. No? Hindi para i-risk, no? Hirap sumugad, lalo na sa maling tao. Okay? Nga naman! Tanggal na. Okay? So, pwedeng bumalik na yung kulay niya, nawala na yung pagka-discoloration niya. Ano ba? Able to make sound, pwede na umiyak. No? Then, may mga indication na gumagalaw na siya, dumidilat na siya, at marami pang iba. So, paano naman pag natanggal na? Para mas makasigurado ka, pumunta ka na sa recovery position kapag bata. Kunin ulit yung bata, marahan sa batok. Kunin sa ilalim, no? Alam ko naman yung mga nanay dyan, kabisado na to. No, mas kabisado nyo nga to kaysa sa akin, no? Pase ko na ka. May sinasabi. Okay, kuha. Suporta sa likod, no? Marahan nyo pong ilagay sa shoulder yung bata, no? At himasin ang likod to promote circulation and facilitate secretions. Ano ba yung secretions, no? Mga laway o iba-ibang likido na naiipon sa throat mo kapag ikaw ay natuchok. Lahat yan, may isusukan niya yan dyan. Nakuha? The next thing na gagawin mo is consider it na dalhin sa pinakamalapit na ospital for further management, further test, at syempre, para mas confident ka na wala na talagang barado sa lalamunan. Clear? Clear tayo? Clear.